Anyway mga kabarya, sa video natin ito, i-discuss natin ang konsepto ng passive income sa ating Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program dahil isa ito sa ating pangmasang Pinoy investment. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. Okay, ito yung website ng ating Pag-ibig. I-search lang ninyo itong ating virtual Pag-ibig o kaya ang ating pagibigfundservices.com para pasukin ninyo itong kanilang website. Yan. Mamaya maglalagin tayo para pasukin natin yung aking account at para maintindihan natin yung konsepto ng ating Pag-ibig MP2 sa kanyang passive income. At bawat manggagawang Pilipino, mapa self-employed man yan o employed, ay entitled na magkaroon ng account sa ating Pag-ibig 1 at sa ating Pag-ibig MP2. Kaya marapat lang na alam nating i-monitor yung ating mga contributions naman dito. Kaya pwede kayong mag-create ng account sa ating virtual Pag-ibig para ma-monitor nyo yung mga contributions naman ninyo dito sa ating Pag-ibig services. Kung akma ba yung ating record dito sa ating Pag-ibig account versus sa ating mga ginawang contributions naman dito. At meron na rin tayong nagawang unang video tungkol sa ating Pag-ibig MP2 tungkol sa kanyang important detailed information. Pwede naman ninyong i-backtrack yung ating previous na video sa ating Pag-ibig MP2 para malaman pa ninyo yung mga importante at detalyadong informasyon pa nito. Okay? Mag-login na tayo sa aking account para pasukin natin yung platform ng aking account dito sa ating Pag-ibig MP2 at maipaliwanag natin yung konsepto ng ating passive income dito sa ating virtual Pag-ibig MP2. Okay, at pagkatapos nating nag-login, nandito na tayo sa homepage ng aking Pag-ibig account. At makikita ninyo dito sa screen ng ating video, dito sa kaliwa, itong binilugan ko ng red. Ito naman yung product ng Pag-ibig na pwede nating ma-verify. Nandito yung ating regular savings, ito yung ating Pag-ibig 1. At pangalawa, nandito yung ating MP2 savings. Pangatlo, makikita rin ninyo itong ating mga record sa loans naman dito guys, no? Pwede ninyong pasukin ito at ma-check ninyo yung mga record naman ng mga nasabing product ng ating Pag-ibig. Ito, clinic natin tong regular savings at makikita ninyo dito sa kanang part ng ating home screen, nandito yung record niya, Pag-ibig 1 regular savings. At itong binilugan ko sa baba ng blue line, ito naman yung detailed information ng ating account dito sa ating Pag-ibig 1 o ang ating regular savings naman ito. Mamaya natin pupuntahan yung ating account sa MP2. Makikita ninyo dito yung detailed record niya na itong total employee share. Ito yung total niya is nasa around 41,000 pesos na. Makikita rin ninyo at mamomonitor itong total number of contributions. Meron na akong 120 na contributions naman dito.
Nandito rin sa baba yung total savings naman nito. Nasa around total 67,000 pesos naman yung total savings nito. Kasi ang naging formula nito yung ating total employee share plus yung ating total employer share plus itong ating total dividends. Yun yung naging total na savings naman nito. At makikita ninyo dito sa kanang part itong ating naging total dividends dito. Meron tayong 9,600 pesos na total dividends. Dito lang yan sa ating Pag-ibig 1 o ang ating regular savings. Okay? At dito sa babang part, makikita naman ninyo lahat ng naging record ng contributions ninyo dito. Kung kailan kayo nagkaroon ng hulog at kung kailan nakaligtaan ninyong magkaroon ng hulog naman dito. Ganun din sa ating MP2, mache-check nyo rin yung record niya dito. At ganun din yung ating mga loans. Pwede rin ninyong i-verify yung record naman dito. Kaya magandang magkaroon kayo ng account dito sa ating virtual Pag-ibig dahil namomonitor ninyo lahat ng magiging transaction ninyo dito sa ating Pag-ibig. Okay? At pumunta na tayo sa ating main topic, ang ating MP2. Ang ating Pag-ibig MP2, i-click lang dito sa left portion at lalabas na itong record naman nito. At makikita ninyo dito sa ibaba ng ating green box, binilugan ko ng red at mapapansin ninyo na meron akong 3 account naman dito sa ating Pag-ibig MP2. Kasi pwede kayong mag-create dito ng multiple accounts. Mamaya i-explain natin kung bakit naging 3 yung ating account naman dito. Dito sa baba, itong binilugan ko ng blue line, ito naman yung record ng aking account number 1. Makikita natin dito yung ating initial remittance date. Ito yung unang date na nagkaroon ako ng account na ito. Itong account number 1 noong July 1, 2019. Pangalawa, meron siyang total number of contributions. 20 na yung total number of contributions ko dito. At dito sa pinakababa, binilugan ko ng yellow line itong ating total dividends naman dito. Mapapansin ninyo na meron ng almost 4,000 pesos na dividends yung ating account number 1. Yan yung sinasabi nating naging passive income naman dito kasi dineposit lang natin yung ating pera dito and then nagke-create siya ng dividend yields every year naman ito. Dito sa kanang portion, nandito yung ating total contributions. Meron tayong almost 78,500 pesos na contributions dito na nagawa natin within 20 set ng paghuhulog dito ng contributions at nagkaroon ito ng total dividends na almost 4,000 pesos na. At hindi na rin naging masama yung naging total dividends nito dahil within almost 2 years pa lang, itong ating nilagay na total of 78,500 pesos, nagkaroon na ng almost 4,000 pesos na total dividends naman dito. At ito, hindi ito kayang ibigay ng ating mga banks naman. Halimbawa, nagkaroon ka ng time deposit sa ating mga bangko, hindi aabot dito sa presyo na ito ibinigay ng ating total dividends sa ating Pag-ibig MP2. Kaya mas malaki yung dividend rate na makukuha natin dito sa ating Pag-ibig MP2. Pwede ninyong i-check yung detailed information ng percentage of dividend yield na yearly na ibinibigay ng ating Pag-ibig sa ating unang naging video dito. I-backtrack ninyo. May ginawa na tayong unang naging video naman dito. Itong ating Pag-ibig MP2 savings, ang maturity age naman nito is 5 years. At itong ating unang naging account, ginawa natin nung year 2019. Kaya meron na itong 2 years, meron pa tayong 3 years na antayin na habang naghuhulog tayo kasi pwede itong gawin monthly. Pwedeng once a month, twice a month, thrice a month, depende naman sa inyo yon. At
ang minimum na pwedeng i-deposit naman dito is 500 pesos kada contribution. Kaya tinawag natin itong pangmasang investment. Okay? At pwede rin ninyong i-check yung naging record ng monthly contribution ninyo dito. I-type lang ninyo yung year dito at i-click itong ating view contribution. Okay, puntahan natin yung ating record naman dito. At ito yung naging record natin ng year 2021 sa ating contributions dito sa ating MP2 account number 1. Makikita ninyo na meron tayong contribution noong January 2021, March 2021, itong June 2021, July 2021 at itong August 2021. Pwede namang mag-skip dito guys, no? Kasi hindi naman siya required na monthly mong gagawin o twice a month, pwede rin. Kaya walang problema kung magkakaroon ka ng escape sa ibang mga buwan. Halimbawa hindi ka nagkaroon ng mga extrang pera na ilalagay dito, walang magiging problema naman sa iyong contributions. Kaya kung kailan ka magkakaroon ng extra na pwedeng ilagay dito, doon mo ilagay is okay lang naman yon. At makikita ninyo dito sa amount niya, iba-iba rin yung nilalagay natin kasi kung ano yung nagiging extra na pera natin, yun yung nilalagay naman natin dito. At ang minimum kasi nito guys is 500 pesos. Kaya tinawag natin itong pangmasang Pinoy investment. Okay? Pagdating naman sa pag-deposit sa ating account ng MP2, very accessible naman ito guys, no? Kasi pwede natin itong gamitan ng online banking transaction. At pwede rin natin itong gamitan ng GCash account via transfer naman ng ating deposit dito. At kalimitang ginagamit ko sa pag-deposit dito is yung ating GCash account. Okay? At sunod natin, dito naman tayo sa aking MP2 account number 2. Ginawa ko naman ito noong May 29, 2020. At mapapansin ninyo na meron pa lang akong 12 contributions dito. Ang total contributions ko dito is nasa 22,700 pesos. At ang dividend nito is nasa 415 pesos dahil kamakailan ko lang ginawa ito. At konti pa yung nagiging total contributions ko. Kaya meron pa lang itong 415 pesos. Habang tumataas yung ating contributions, na isasama kasi ito sa nagiging total dividend rate niya ng annually. Kaya tumataas yung nagiging total dividends nito yearly dahil tumataas yung nagiging contributions naman natin dito. At dito sa baba, yung aking naging contribution transaction. Okay? At dito naman tayo sa aking MP2 account number 3. Mapapansin din ninyo na itong aking account number 3, almost kagagawa ko lang ito noong March 28 this year 2021. Kaya makikita ninyo itong ating record sa total dividends, 0 pa ito guys, no? Kasi annually yung bilangan dito. At ang naging total number of contributions natin, almost 4 pa lang, no? Ang total contribution is nasa 5,300 pesos pa lang ito. At makikita ninyo dito sa baba sa aking naging detailed contributions, itong monthly, no? Almost 4 pa lang noong March, itong June, July at August. Yan naman yung naging record ng aking MP2 account number 3. At pansinin ninyo guys, no? Bakit tayo gumawa ng 3 account dito sa ating Pag-ibig MP2? Pwede namang isa lang. Meron kasing sinolve na problema yan kung bakit tayo nakagawa na ng 3 account naman dito. At yun yung ibabahagi natin sa video na ito bilang isang konsepto at metaphor ng ating passive income sa ating Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program. Okay? Okay, ipapaliwanag na natin kung bakit naging 3 na yung account natin dito sa ating
Pag-ibig MP2. Kasi kung papansinin ninyo, every year gumawa tayo ng account naman dito. Since nag-start tayo nung year 2019, meron tayong isang account. Itong pangalawa nating account is nabuo natin nung year 2020. At itong pangatlo is this year ito, year 2021. At itutuloy-tuloy natin every year yung paggawa naman ng account dito. Kasi ang sinolve nitong problema, yung kalimitang sinasabi ng iba na itong ating maturity period dito sa ating MP2 is 5 years. Ibig sabihin, ang kalimitang naging problema kasi is napakatagal. Yun yung sinasabi ng karamihan. Paano kung nangailangan ako ng pera dito? Ibig sabihin, aantayin pa yung 5 years bago makuha. Kaya tayo gumagawa ng every year na account kasi by the time na nag-mature itong ating account number 1 ng 5 years na, tuloy-tuloy na every year na meron tayong nagmamature na account naman dito. Ibig sabihin, hindi na magiging matagal yung maturity nito kasi every year na meron tayong pwedeng kuning account dito sa ating Pag-ibig MP2. Okay? Nakuha yung metaphor ng ating paliwanag dito sa ating account kung bakit naging tatlo na ito at tuloy-tuloy ito every year na pumapasok. Ibig sabihin, every year din tayong mag-e-enroll ng account naman dito kasi yon yung sinolve niyang problema, yung kalimitang sinasabi ng iba na napakatagal. Kung tuloy-tuloy na ito, ibig sabihin hindi na matagal kasi every year na yung kuha mo ng matured na account mo dito sa ating Pag-ibig MP2 account. Okay? Alright, at yan ang naging konsepto at metaphor ng ating passive income sa ating Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program. Magkita ulit tayo sa kasunod nating video. Once again, have a great weekend Saturday. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli.